The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, mabuhay ka. Thank you very much. Maulan na umaga, Brad Ted, dito sa Kainta. Good morning sa ating mga taga-subaybay, sa aking kapatid na nanonood ngayon. Cherish at Alred Benipayo, aking bayaw. Maulan na umaga dyan. Morning! Okay. Morning, Pastor Jeff. Ito na, waiting ng ating mga kapatid sa magandang balita na hatid mo ngayong Miyerkules. Of course, lagi tayong ready. Tanong ko lang po sa inyo, paano ba tayo maka-experience ng miracle or breakthrough? Okay, tunghayan natin yung unang miracle na ginawa ni Jesus. Maganda tong kwento na to, very short lang to, where Jesus turned water into wine. Paboritong kwento to ng mga lasenggo. Well, una po kasi, wala namang malinis na tubig noong unang panahon, okay? So, yung mga bahay nun, may mga wine kasi po, yung filtration system sa urban dwellers, hindi pa po ganun ka-efficient. Kaya common lang pong pagtawid ng uhaw yung mga wine. So, hindi po lasenggo si Jesus, okay? So, isang araw, naimbitahan siya sa isang kasalan at nasa bingit po na matinding kahihiyan itong pamilya. Kasi naubusan sila ng wine sa salo-salo. Now, ang wedding po, nung mga panahon na yon, tumatagal namang ilang araw, 1 week and all. So yung celebration, hindi lang siya few hours katulad ngayon. So ngayon po, naubusan na ng wine o alak yung host nung wedding at isa po itong matinding kahihiyan. Magiging tatak mo na to sa komunidad. Parang nagpakasal ka, hindi ka nag-prepare. Anong klase kang asawa? Anong klase kang may bahay? Gugutumin mo yung pamilya na itatayo mo. Ganun po yung katinding hinaharap na itong nagpakasal. Pero buti na lang, inimbitahan niya si Jesus at nangyari nga po yung unang mirakulo niyang ginawa. Pinalagyan ni Jesus ng mga tubig, yung mga banga na empty at punong-puno ng tubig. Malalaking banga po yan. Nakakita ko sa Cana mismo niya sa Israel kung saan ginawa to ni Jesus. Aba, ginawa po niyang wine at nang tinikman nga nung host, isa to sa pinakamatindi at pinakamasarap na wine na natikman niya. Ano pong sikreto dito? Jesus shows up where He is invited. Napansin niyo po ba? Si Jesus po ay imbitado sa kasal, hindi niya pinagpilitan yung sarili niya, pero nung inimbitahan siya, dumating siya. At pag siya po ay present, miracles happened. Kung gusto mo ng mirakulo sa buhay mo, simulan mo ito sa imbitasyon kay Jesus. Sabi nga sa Pahayag 3:20, pakita mo Seth, narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ng pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Si Jesus po ay naghihintay. Si Jesus po naghihintay lang. Kumakatok daw siya. Ang tanong lang, pagbubuksan mo ba siya? Invite Jesus not just to your church kapag linggo, invite Jesus sa marriage mo araw-araw, invite mo siya sa relasyon mo, sa magulang mo, invite mo siya sa relasyon sa anak mo, invite mo siya sa opisina mo, invite mo sa trabaho mo, para hindi ka makasuhan ngayon sa ombudsman, di ba? Imbitahan mo si Jesus sa puso mo para maging tama at maggabayan ang mga desisyon na mali nating ginagawa. Naghihintay lang po siya ng imbitasyon. Hindi naman si Jesus kasi pagpipilitan niya. Okay? Biglang wawaldasin mo yung sweldo mo sa mga online gaming. Hindi siya yung lalabas niya sa telepono mo. Huwag ka magsugal. Pera ko yan. Hindi mo pera yan. Pahiram ko lang yan. Hindi po ganun si Jesus. Hindi siya lalabas sa motel na nando sa loob ng motel dahil na may kasama ka na hindi mo asawa. Hindi siya ganun. Imbitahan mo siya sa puso mo. Dahil siya naghihintay lamang para pumasok siya. Dahil ang buhay na may Diyos, kompleto rekados. Okay? Pahayag 3:20, narito ako sa labas ng pintuan nyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ng pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Tayo manalangin, Panginoon, marami pong gulo sa mundo na to. Hindi dahil maraming tao masama, kundi maraming tao ang walang Diyos. Dahil Lord, pag may Diyos sila sa puso, mababawasan ng trabaho itong mga ombudsman na to, mababawasan ng trabaho mga kapulisan namin, mababawasan ng trabaho ang husgado namin. Mababawasan ng trabaho, Lord, ang maraming mga illegal at immoral na mga negosyo. Dahil Lord, pag nasa amin ka sa puso namin, gagawin namin, Lord, ang tama, gagawin namin ang moral, at gagawin namin ang legal. Kaya Panginoon, tulungan mo kaming imbitahan ka sa puso. Huwag namin isipin paano bumait. Imbitahin namin ikaw sa puso namin, susunod na ang pagiging mabait. Huwag namin isipin kung paanong tumino. Kasi hindi kami titino kung wala ka. Imbitahin ka muna namin at kami titino.
Kaya Panginoon ngayon sa mga taong nagpipilit bumait pero wala ka naman sa puso nila, panandalian lamang yan. Ikaw lamang ang solusyon pag inimbitahan ka namin. Pumasok ka sa puso namin dahil alam namin na ikaw ang magbibigay sa amin ng tamang guidance. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, muli po salamat sa araw na ito sa aming pakikinig sa napakagandang mensahe mula kay Brad Jeff. We continue to pray sa inyo pong pag-alaga at paggabay sa Kanya. Lagi. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Opo. Ang ganda ng mensahe ni Brad dito sa ating napag-usapan. Ito po ang tampok din para po sa ating What's on Your Mind question for tomorrow. Tandaan po natin ha, Amen. sa ating mga winners, it's always the message. Diyan tayo nagsisimula. The Amen. message. Alright, so Brad Jeff, sana nga itong ulan ay humupa-hupa na nang sa ganun po yung mga binaha makapaglinis na ho ng maayos kasi ang dami, Brad, na muli pinasok po ng putik ang mga bahay. Ang iba po nangamasa na naman po ang kanila pong mga gamit. Ang iba po mga kapatid ay hindi malaman muli kung paano makapagsisimula. Yan po laging ating hinaharap na hamon sa tuwing sumasapit ang panahon ng tag-ulan at tagbaha. Brad Jeff? Yeah. O nga, Brad Ted, taon-taon na lang natin yung sinusolusyonan ng ating gobyerno. At alam kong ikaw, bata ka pa lang, nire-report mo na yung flooding na yan, Ted. Ako sinabi mo. Nakwento ko nga kay Chacha kanina, Oo. during those Hoy Gising days, no? 35 years ago. Almost 35 years ago kasi po pakakatanda ko 1992 yung Hoy Gising. Alright, so that's 33 years ago. Oo, nung mga panahon na iyo, meron kaming segment ang BLT. BLT yung segment. BLT. Si ano pa ang nagbo-voice noon? Si yung newscaster na ang ganda ng boses na sa dulo ng dila ko. Kaya mo yan. Hugutin mo. Sino yan? Pangalan nito. Oo. Yung nag-voice ng yung nag-voice ng station ID ng istasyon sa DCMM. Si Ernie. Yan, oo. Si Manong Ernie. Yung kanya, hindi si Ernie Baron Opo. Yung kanyang yung BLT is Baha Lubak. Oo. Tubig. Akala ko traffic. Tubig kasi Oo. dati may issue pa sa supply ng tubig. Yung MEWAS, MWSS. Wala pa Maynila, wala pa Manila Water. Ngayon pa rin naman may issue sa tubig. Lubak at tubig. Yan. Oh, marami nun dati. Oo. BLT. BLT. Baha, lubak, tubig. Ngayon, yung pa rin problema natin. Oo. 25 years. Yun pa rin naman. Tsaka yung issue ng tubig dati, meron pa rin ngayon pag prime water ka. May issue ka sa tubig. Oo. Yung baha, ganun yan. Yung tripa de galina, yan yung mga visuals natin. Refrigerator yung tinatapon, aparador, Ba, ayos. opo, kama, yun. Grabe. Nandun may video. At least Brad Ted, consistent. Next year, yun ulit, sakit sa ulo, lang pagbabago. Oh, di ba? Oo. Kaya nga Pero ako sure ako dahil malaki na yung budget namin sa Bulacan, baka mawala na ang alin? BLT doon. yung inyo, Baha, oo. lubak, tubig, Magkano mawawala ba- na yan. Magkano ba ang insertion sa 12 Bulacan? billion. Sa Bulacan? 12 billion pesos. 12 billion ang ang laki. Ang tayo palang pera sa Bulacan, ha? Oo. Mawawala na yan. Yung kinasal sa Baraswain. Baraswain. Dahil nakabaha, di ba? Tapos wala na yan sa susunod na taon siguro. O baka bago bumaba ang Pangulong Marcos Jr., wala na yan. Laki, Palagay ko Baka yung budget mawala. sa Baraswain. Baka daw yung budget ang mawala. Ikaw talaga, Pastor. Hoy! Teka, kami na to, Pastor. Kalmahan mo lang. Oo, Okay, oo. sige. So, huwag na natin sama si Pastor Kaya dito nga, kasi oo nga. iba yun sa kanya. Yes, Okay. yes. Alright. Oo. Damay ako sa inyo. Okay, Oo, okay, nga, bro. sorry po, Ebanghelyo, sorry. ebanghelyo. Ebanghelyo. Kayo, komentaryo. Ako, ebanghelyo. Yan. Clear. Ernie Angeles. Ernie Yung- Angeles. Ernesto, yan. Oo. Ernesto Ernie Angeles, yung aming kasama. Kamusta nung Memorial panahon na yon? May Newscast. napanagot ba? Doon sa mga isiniwalat ninyo, mga in-expose nyo? May napanagot naman? Dati? Oo. Dati kasi hindi pa napapasa yung yung Solid Waste Management Act noong mga panahon na yun. Okay. Sige, anyway. Sige, so meron tayong pang importanteng panayam, baby girl. Pag-usapan Yes. natin itong mga insertions. Yan. Okay, Brad? Pastor Jeff. Maraming salamat po sa panonood. Ate Nessa Escobar ng NKTI, Odi Melad. Thank you so much for tuning in. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides at ang ating The Daily Brad.